Grabe. Hindi ko alam guys kung ano yung sasabihin ko, pero wala ba talaga kayong mga delikadesa? Wala ba kayong kahit man lang konting kahihiyan sa mga sarili nyo? Kasi guys, ang nangyayari ngayon, pinagmumukha nilang manyak si President Marcos. Ito guys yung video Ito yung video. Inis na inis talaga ako dito kay Harry Roque. Panoodin nyo pakinggan nyo. Pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi stricto yan no, si VP Sara. Pero napansin ko ng eleksyon, touchy-touchy itong si PBBM sa mata ng isang asawa. Ayaw niya yan at touchy-touchy siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya noong eleksyon pa lang na talagang mainit talaga ang mata niya kay VP Sara. At tingin ko, yung selos, may kinalaman na rin yan. Okay. Sa mga hindi nakakaalam ng background nito guys, kwento ko na lang sa inyo Itong si First Lady, 'di ba, nagsalita na bad shot sa kanya si Vice President Sara Duterte. So ang reason naman po guys ni First Lady, 'di ba, magkasama sila nung panahon ng kampanya si President Marcos at itong si Vice President Sara Duterte. Tapos nung tinawag na bangag, nung tinawag na adik ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte, itong si President Marcos, ang naging reaction lang po ni Inday Sara Duterte is tinawanan niya, which is doon po guys nasaktan. Di ba bilang asawa masasaktan ka na yung asawa mo pinagtutulungan na nga, ang sasakit ng salita ng mga binanggit, tapos ikaw nakakampi na running mate, tatawanan mo na instead sana pumagitna ka. Diba? Kaya nga bad shot si First Lady dito kay Sara. Now, itong mga alipores na to, ang ending kasi guys, ng kanilang mga pinagsasabi sa lahat ng sinabi ni First Lady, kasi diba naging direct to the point siya. Inamin niya na may sama siya ng loob, naglabas siya ng sama niya ng loob. Binanggit niya pa nga isa-isa, itong si Maharlika, itong si Sas, si Vic, si Glenchong, and si Sara. Naglabas siya ng sama ng loob, walang pakundangan, binanggit niya, nag-mention siya. So ngayon guys, ito yung pinakalap ni Harry Roque, na nagsiselos daw, itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Kasi nga daw po guys, touchy-touchy itong si President Marcos. Ngayon, biglang nagsinkin sa utak ko, ano nga ba yung ibig sabihin ng touchy-touchy? Bakit nila nilagyan ng mali siya? Nung panahon ng eleksyon, ang daming humawa kay Sara. Nung panahon ng eleksyon, ang dami ding humawa kay President Marcos. Malamang magkakasama yung dalawang yan kasi mag-running mate sila. Nabanggit nga ni Roque, diba? Noong panahon pa ng eleksyon, nagsiselos yan. Kaya mainit yung mata ni First Lady. Ang ibig sabihin kasi guys ni Harry Roque, noong eleksyon pa nagsiselos itong si First Lady, kasi nga daw po guys, medyo touchy-touchy itong si President Marcos. Ngayon, ito yung pinakaiinisan ko. Yung word na touchy-touchy, ano nga ba yung meaning nun? Kasi guys, when we say touchy-touchy, diba parang sounds like manyak, nanghihipo, nanghahawak. Kaya nga guys, napasok sa isip ko, una, pinagmukha niyong cheater, itong si President Marcos. Ngayon naman, manyak. Ano yung susunod? Diba guys? Pansin nyo, touchy-touchy. Diba? Ano ibig sabihin yun? Minanyak niya itong si Vice President Sara Duterte? Hindi daw maganda yun sa paningin ng kanyang asawa. So, double meaning guys, 'di ba? Binastos niya ang kanyang asawa at the same time parang minanyak niya si Sara. Parang ganoon yung yung ibig sabihin. I don't know lang guys kasi hindi niya naman in-indicate yung meaning ng touchy-touchy na ibig niyang sabihin kasi madaming word na touchy-touchy. Pwedeng chancing, pwedeng hawakan lang, pwedeng nanghihipo, or pwedeng nang mamanyak. Ano nga ba yung ibig sabihin ng touchy-touchy? Kasi yung kinalabasan nito guys, kumalat sa Twitter, na parang nagmumukhang manyak. Itong si President Marcos, tarantado ka pala Ang dumi ng utak mo no? Maturingan kang abogado, tapos ang dumi ng utak mo. Paano pag kaming gumanti sa inyo niyan? Diba? Yung gawain ni Digong, nililipat nyo kay President Marcos. Ngayon, okay, ipagpalagay na lang natin. Sa tingin nyo, matutuwa kayo kapag narinig nyo to? Pakinggan nyo guys Kung si President Marcos, sige sabihin na lang nating manyak. Ano to? Pakinggan nyo, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Balita ko nga matindi ang awayan ngayon ng asawa ni Sara Duterte
at nito ni Sara. Dahil nga nalaman ng asawa ni Duterte, ni Sara Duterte, na iniiputan na pala siya. Iniiputan na pala ni Sara Duterte sa ulo yung kanyang asawa. Alam niyo ho, matindi ho ngayon ang galit ngayon ng asawa ni Sara Duterte sa kanya. Sino ba namang asawa ang matutuwa? Malaman mo, yung asawa mo, meron na palang pinagkakagastusan. At ito ang masama. Yung naging issue po kay Sara Duterte na 125 million na hindi niya masagot-sagot, ito na ang kasagutan. Dahil talagang iniimbestigahan mo siya ngayon doon po sa 125 million. At ito na, itong basketballistang ito, itong basketballistang ito na pinaggastusan niya ng mahigit 100 million para lamang mapatayuan ng gasoline station. Ito po yung lalaking pinag-aawayan ngayon ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Para humalaman ninyo kung sino ho yung basketballista na sinasabi ko na ginastusan ni Sara Duterte ng mahigit 100 million para po tayuan ng gasoline station. Siya po ay isang batang-batang maskulado, hindi lamang maskulado, talagang machong-macho. Siya po si, kung di pa ako nagkakamali, siya po si Jan Amores. Siya po si Jan Amores. Siya po ay sa player ho ng, hindi ko lang alam kung anong player ko siya kung anong to siya, basta si Jan Amores to. Itong sa mga nakakakilala sa kanya, ito po yung basketballist na sinasabi ko na ginastusan ho ng mahigit 100 million ni Sara para po tayuan ng gasoline station. O, diba? Total, nilalagay nyo lang din naman sa mali siya itong si President Marcos, diba? Ano nung tawag dito? Hindi sa akin ang galing yan, Hindi sa akin ang galing yan. O, diba? Ang bilis ng comeback sa inyo. Pansin nyo? Diba gagawa kayo ng issue na nagsiselos itong si First Lady nang dahil sa touchy-touchy itong si President Marcos na parang ang labas nito mukhang nang mamanyak. Ano itong si Sara Duterte? Malandi. Kasi yan yung labas Hindi sa akin galing yan, ano yung sabi? May pinaggastosan daw, 125 million. Yung kanyang pera ng 125M napunta daw sa kanyang lalaki. Which is, nung sinearch ko itong lalaking to, ito pala yung binigyan ni Sara Duterte ng letter. Yun lang yung totoo doon, yung binigyan niya ng letter, pero hindi ko alam kung totoo itong sinasabi ng vlogger na to, na itong si Sara Duterte, pinaglaanan niya daw ng 125 million para patayuan ng gasoline station itong batang lalaking to. Pero guys, issue niya yan hindi sa akin galing yan. Ngayon, yung point ko dito, di ba, nakikita nyo, ang bilis ng comeback sa inyo. Ginagawa nyo ng issue si President Marcos, mas may issue pa si Sara Duterte. Asan yung kahiyan nyo? Di ba? Wala ba talaga kayong natitirang kahiyan? Kahit ano na lang ang ma-issue yung mapasok sa isip nyo, yan yung sasabihin nyo, hindi man lang kayo mag-iisip? Kakahiya. Grabe. Nakakahiya. Usong mahiya. Hindi ko alam guys kung ano yung magiging initial reaction ko, pero palagay ko, para sa akin, ako ay naiinis na nagagalit. Diba? Ano yung labas nun? Tapos sasabihin mo, ako nga, maingat nga ako na nakikipag-handshake lang ako kay Sara, tapos ikaw, touchy-touchy. Ito guys, binanggit niya yan. Tingnan, pakinggan nyo. Ako kahit gano'n kong kalapit ni BP Sara, gwardyado. In fact, handshake lang, no? Kung mayroong mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso. Diba? Ano ibig sabihin mo niyan, Harry Roque? Na ako nga, handshake lang ako. Pag nag-offer ng beso, edi for the beso ako. So ano ibig sabihin mo kay President Marcos na touchy-touchy manyak? Ganon. Wala na ba talaga kayong matinong may issue? Bukod sa pulburon, ngayon naman manyak? Grabe. Hindi ko alam kung anong papatunguhan ng ano na to, ng yung sinasabi ni Harry Roque. Lawyer ka, Harry Roque. Lawyer ka.
Promise. Although wala kang sinabi na minanyak ni President Marcos itong si Sara Duterte, pero gusto ko lang kasi magkaroon ng kalinawan. Linawin mo kung ano yung meaning ng touchy-touchy. Kasi pwedeng magkaroon ng madaming meaning ang touchy-touchy. Pwedeng nang hipo, pwedeng hinawakan lang, pwedeng close together, or pwedeng minanyak. Guys, be specific. Ano ang meaning ng touchy-touchy? Diba? Tapos yung pinaka-point mo doon, ako nga, nag-handshake lang ako, nagugwardya lang ako kay Sara. Tapos si President Marcos, touchy-touchy. Diba? And kung magselos man, itong si First Lady, natural, asawa niya yan. Alangan naman hindi magselos yan. Pero, imposible din naman yung inaakusa mo na itong si President Marcos, masyadong touchy-touchy. Dito kay Sara Duterte. Kasi sa pagkakalam ko guys, running mate sila, natural, magkakaroon talaga sila ng communication. Kakanta, ang dumi ng utak ni Rookie, ang dumi. Ang dumi. Ang dumi. Promise. Promise! Yun lang yung masasabi ko, madumi yung utak nito. Sobrang dumi. Ngayon, dapat si Sara Duterte magpaliwanag din dito kung talagang tinachi-tachi ba siya ni President Marcos nang magkaalaman. Diba? Anyway, yun lamang ho guys. That's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.